welcome back! Ayan, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi medyo naging busy tayo nitong mga nakakaraang araw. Kaya ngayon, magde-day off tayo! So, ayan, lalabas tayo ng Bulacan, gagala tayo. Kasama natin yung Team Backyard. So, yun na nga guys, maaga kaming nakaligaw, nakapaggayak dahil sobrang excited namin sa day off na to. Ayan, alas 5 pa lang na umaga, ready na kami! Ayan, so magbibigay tayo ng sorpresa dun sa ating pupuntahan natin. Magbibigay tayo ng konting regalo. Ayan, magbibigay tayo ng konting kasiyahan sa kanila. Pero mamaya ako nasasabihin kung saan tayo pupunta. So, tara, let's go! Yan ang ating Team Backyard. So guys, nandito na tayo sa ating destination. Barangay 55, Cabanatuan City. Check natin yung isda natin kung buhay pa. Yung dala natin isda. So, meron tayo dito dalang hydrilla plants. Tapos meron tayong dalang mga ilang pirasong molly. Yan. Buhay pa. 2 oras yung binayahin natin. Ayan. 2 hours yung binayahin natin. 85 kilometers. Mula Backyard Water Shop to Barangay 55, Cabanatuan City. So, ayan na nga. Susulitin natin yung araw na to. Itong gala na to, yung maghapong ito. Kasi marami tayong gagawin dito. Pero bago yon, kakain muna tayo. So, tara! So guys, kain muna tayo ng almusal. Ang ulam natin ay sinampalukang hamster. Ay, sinampalukang manok. Ay, sinampalukang manok. Yan po ang ating ulam. Sarap po yan. Ito po yung mga kasama natin. Kakain na po kami. Ayan. Siya po yung nagluto ng ating almusal ngayon. Yan. Ayan, nagagala-gala tayo ngayon dito sa Kabukiran. Yan, ito yung mga kasama ko. Yan, pupunta tayo ngayon sa farm ng munggo. Sobrang fresh po ng hangin dito. Okay kayo. Ang ating partner, nagagala-gala kami dito. Ito yung mga sitaw. Ayan. Sitaw. Sitaw na turo. Turo nga, sitaw na turo. Ito siya guys. Ito yan. Yan. Sitaw na turo to pag fresh. Pero pagka ganito na siya, tawag na dito is munggo. Ayan o. Ayan. Ito po yun. Ang laki ng farm nila guys. Ayan. Yung mga bata kami kasama dito. Hi kayo. Hi. Ayan. Ito po, may itim. Ang lawak na ito guys. Then, meron tayo ditong makikita isang kalabaw. Ayun. Ayun yung kalabaw. Asan? Mga enjoy na enjoy yung kasama ko dito. Ayan,
sila. Ayan. Ayan. Yan guys, ito naman yung maisan. Yan, malaki din to. Doon sa may bandang dulo, maraming bunga. Yan. Ay, kaway kayo! Baka mataon pa tayo. Yan naman lang ngayon. Bakit pa yan ang bundok? Ito yung angkas natin kanina, no? Taba. Ayan yun. Meron na nga. And guys, yung mga itik, ayan, umuwi na sila sa kanilang kulungan. Pumasok ka na yan sa sulok. At tanga-tanga ka rin, no? Ano wala ka? Taga ka. Lagay mo mama! Abi na sa iwan pa. Eh, ba't pinasiwan mo? Sus! Sila ka lang yan. Oo nga, lalaki din yan. Bili mo pala pigs yan. Oh, malaki. Ayun o. Ayan! Okay na yan. Okay na yan, ang sakalin, kawawa. Hindi nanunuwag yan. Nakalakas yung araw eh. Ay, tumigil mo na yan. Lika! Eh, bakit pag-aawin? Tulungan mo yung mama mo sa ano? So ayan, nandito tayo sa ating kalapatid na si Kuya John John. Pakita natin ang kanyang mga alaga. Hindi kasi ako marunong bigyan. Ay, 2-7. Ay, 2-7. Bingo na. No? 3-2-1 game. Dami. Dami ko siya. Wala mo i-iwan, i-like. Huli ni tayo dito, bahala. Hindi, sama lang yung Ele, 39. Ay, naku, masyado. Baka ma-discover ko yan. Saan? Yung ano na lang. Wala, sayo ka nung sayo. O, ayan na nga guys, nakadayo pa tayo ng birthday. Ayan o.
magkakaroon ng pagkain. Ako dyan. Birthday. Makikikain po tayo. Ito po yung mga handa po nila. Pasingit ko, may nagbablog po dito. Meron po sila ditong concept. Spaghetti, palabok, bibingka. Ito po yung pinakamasarap dito sa May Nueva Ecija. Bibingka. Ayan. Pa-take out nga po ng bibingka. Yan. Na nga guys, tapos na tayong mag-enjoy ngayon. Tayo naman yung magbigay ng konting kasiyahan para sa kanila. So, ayan, tara. So guys, nandito po tayo ngayon sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Barangay 55, Cabanatuan City. So guys, nandito po tayo ngayon sa backyard nila, ate. Anong pangalan mo, ate? Tingin ka po sa camera. Ayan. Siya si Ate Marjorie. So, tuturuan natin siya mag-breed ng isda. Ito ay wala siyang kaalam-alam. Ngayon, tuturuan natin siya. Kung sakali matuto siya, pwede niya ito maging hanap buhay. So, ito yung ating dalang isda na ibibigay sa kanya. Meron tayo ditong 3 pieces black molly at saka 1 piece marble molly. Ayan. Ito naman po ay gold dust. Gold dust. Ito po ay 2 pieces pineapple molly at saka 2 pieces gold dust molly. So, ate, ito siya. Meron po tayo ditong dalang plants. Floating lang to, ate. Ang tawag sa may plants na to is water spangle. Bago natin siya ilagay sa tubig, ayan, water spangle. Bago natin siya ilagay sa tubig, hugasan muna natin siya. Para sigurado tayong malinis. Tsaka natin ilalagay. Kasi baka mamaya marumi siya, tapos nilagay natin yung isda. Baka yun yung maging sanhi ng pagkamatay ng isda natin. Yan. Pero dahil yan galing yan sa backyard water shop, malinis na Pero yan galing syempre. sa backyard water shop. So, meron pa tayo ditong dalang hydrilla. Hatiin na lang natin siya sa dalawa, no? Mabilis naman to guys, dumami. Yan. Ito yung sinabi ko sa isang vlog namin na mabilis yung dumami. Ito lang yung ginagamit namin sa pagbibreed ng aming mga isda. Ito lang talagang hydrilla. Malinis na to kasi galing to sa may backyard. So, ayan. Ngayon, babad lang muna natin yung isda natin. Mga 5 to 10 minutes. Para ma-acclimate siya, ate. Yan. So, pagka kasi may plants, ate, hindi siya pwedeng may asin. Pero, kung wala naman siyang plants, tapos may aerator tayo o ano, pwede siya na may asin. Tapos, bawal siyang hawak-hawakan ng mga bata, kasi baka yung mga kamay ng mga bata natin, marumi pala. Yun. Tapos, mamantika, may sabon. Bawal siyang paglaruan. Para maparami natin siya, hintayin natin siyang mag-anak. Meron tayo ditong dalang food. Ito guys, PO1 lang to. Magagamit na niya to sa siguro 2 months. Kasi konti lang to eh. Konting-konti lang ipapakain mo, good lang. 2 beses mo lang siya pwedeng ipakain. Umaga or tanghali. Pero depende. Pwede rin siyang 3 times. Ako kasi 2 beses ko lang pinapakain eh. Tapos, meron din tayong dalang Watchupong. Shoutout nga po pala sa may supplier ko ng Watchupong. Baka naman. Ayan. So, eto. Pwede mo siya isalit. Pwede Watchupong or PO1. Pag naubos mo to, eto muna. Ganun. So, ayan guys. Ate, tanungin lang kita.
ano po yung masasabi niyo sa may dala namin para sa'yo? Sa tingin ko, mapaparami ko siya. Alagaan ko mabuti. Thank you sa dala nyo. Thank you din sa'yo ate kasi turuan ka namin kahit sa konting kaalaman lang. Guys, babalik tayo dito. Tapos bibisitahin natin siya kung okay yung ating iiwanan sa kanyang mga isda. So, yan guys. Update. Mag-update na lang po kami. Bye-bye! So guys, nandito tayo ngayon sa isa ding may nag-aalaga ng isda. Dito sa Barangay 55 lang din. Dito lang din sa malapit. Sa pinuntahan natin kanina. Mayroon siya ditong alagang gapi. Ayan. Ito yung alaga niyang gapi. So guys, yan po yung kanyang alaga dito. Meron siyang 2 aquarium. Ayan, pagka may nanganganak, nililipat-lipat lang niya. So guys, tatanungin natin si ate kung paano siya nag-umpisa, paano siya nahilig sa pag-iisda. So ate, ano po yung masasabi niyo? Okay naman ako sa pag-iisda. Kaya lang nag-start talaga ako sa bote lang ng vintage. Kasi gapi siya eh. Hindi niya masyadong kailangan ng director. Ayan. Madali lang siya alagaan. Anong strain po nung gapi yung ano? Kasi first time pa lang ako nag-aalaga ng gapi. So, hindi pa ako aware sa variety niya, kung anong klaseng gapi siya. Pero ang buntot niya, orange. Oo. So, tignan natin siya. Para Kaya lang hindi pa siya siya ay DEM, Dumbo Ear Mosaic. Ito yung... Oo. Tama. Saan galing ate yung ano mo, yung gapi mo na yan? Binili mo ba siya? Hindi. Bali, galing siya sa kapatid ko. Siya talaga nag-aalaga. Tapos, in-advise niya ako na kapalitan lang ito. Dito wala sa akin director. Nag-start lang siya sa mineral water. Tapos, naawa ako. Inanuhan ko siya na aquarium. Kasi dumadami na siya eh. Ayan. Ayun, may dala tayo. Ate, meron po ako pasalubong sa inyong floating pellets. Sorry, floating plant. Tawag dito ay water spangle. So, ate, hugasan mo lang siya, tapos lagay mo lang siya dito. Pagka marami na siya, pwede mo siya ilagay pa sa Wilkins ulit or sa lagayan ulit ng mineral. Pagka madami na siya. Pwede siya, pag nag-anak yung mga gapi mo, pwedeng makatago sa may ugat-ugat mo. So, ito na rin yung magbibigay oxygen sa mga isda. Tapos, ate, meron akong dalang, pagkain. Shoutout nga po pala ulit sa may supplier ko ng Wachupong. Baka naman. So, ito yung ating papakain sa may gapi mo. Thank you. So, guys. Ayan. Meron na tayong nabisitang pangalawa. Ano na lang, update ulit tayo next time. Mag-update na lang ulit kami next time sa susunod na uwi namin. Ano yung effect nung pagkain dun sa... sa gapi niya. Okay, sige. Ayan natin. Salamat. So guys, papakainin muna natin yung gapi niya. Itatry na natin ipakain sa gapi niya. Ang Wachupong. Dito sa kabila mas kita. Ano to guys? Granules. Kainin na natin siya ng konti lang. Kasi kumain na daw to kaya try na natin. Ayan, kumakain na sila. So ayan guys, kumakain na sila. Sinusugod na nila. Ito pa yung isa. Konti lang kasi kumain na sila kanina. Okay na. So guys, i-release na natin yung
ating isda. Yan. Na-acclimate na siya. Lagyan lang natin ng konting tubig yung loob. Yan. Saka unti-unti natin lagay. Yan. Yan sila guys. Malaya na sila sa plastic. Itong plants na to, ito yung magiging oxygen nila. Kung manganganak man sila, dito na magtatago yung mga baby. Yan. Lagay nyo? So, ayun na siya guys. Napakawala na natin lahat. Yan. Hindi ko na nga hinawakan yan. Ito nagtago na yung mga fish. Ayan. So, maya-maya, papakainin na natin siya. So, ayan na guys. Naituro naman na natin kay ate yung mga dapat gawin sa isda na to. Ayan, so Manok pa rin. Tumatayo na. Mayroong manok. Kumain ka na rin. kain ka? Kumain ka na. Makain ka ba tayo? Tulungan mo! Ito. May sili dapat. May sili dapat. May sili. Lagi parang maganda yung ano dito. Saan ba dito yung may ano mura?